Ma, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun? Mukhang maganda. Masaya ka kasi eh. Sobrang saya talaga. Para akong nasa alapaap. Ano bang sasabihin mo? Nagaya na si Maynard ng kasal. Ay, binabati kita. Masaya ako para sa'yo, anak. Alam ko na matagal mo nang hinihintay na yayain ka ni Maynard. Salamat, Ma. Sabi niya sa linggo pupunta siya dito para formal na hingin ang kamay ko sa inyo. Sayang, wala na ang ama mo. Siguradong matutuwa yun dahil makakapag-asawa ka na. Huwag niyo naman pong palungkutin ang araw ko. Wala na po si Papa. Panira naman kayo Pasensya ka na, anak ha. Bigla ko kasi siyang naalala. Okay na, basta wala nang magbabanggit kay Papa. Matagal na naman siyang patay Tatawagan ko ng mga kapatid mo para makapunta sila dito sa bahay sa linggo. Sige po, kayo na ang bahala. Siya nga pala, Ma, sa pagkain hintayin niyo ang ibibigay kong listahan. Dahil yun ang pinaka-espesyal na araw ko, dapat lang na lahat ng ihahanda niyo paborito ko. Ang pagiging sinungaling nagdudulot ng pinsala sa tiwala at relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa halip na magsinungaling, harapin ang katotohanan kahit gaano to kahirap. Magandang araw sa inyo, Miss Gwen, at sa lahat ng masusugid niyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Francine. 30 anyos at kasalukuyang nagdadalang tao sa una naming anak ng asawa ko. May ilang buwan pa lang po mula nang matuklasan ko ang inyong channel at nagustuhan ko na ang mga kwentong inilalahad nyo. Kaya nainganyo na rin ako na ipadala ang sarili kong karanasan na may kinalaman sa kababalagan na nangyari sa akin. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Kanina lang pag-alis mo, masaya ka pa. Paano po kasi ang mama ni Maynard? Laging panira ng araw ko. Matagal na ako nagtitimpi sa kanya dahil kay Maynard Ay, hindi kita maintindihan. Pwede bang pakipaliwanag mo? Dun sa birthday po kasi nung pinsan ni Maynard, nandun din palang magiging biyanan ko. Anong masama? Natural lang na nandoon siya, di ba? Hindi kasi binanggit ni Maynard kaya nagulat ako na makita ang mama niya dun. Ano ba ang nangyari at nagagalit ka sa kanya? Nakakahiya kasi May. Kung makikita niyo lang ang ginagawa niya, nakakahiya talaga. Para siyang baboy. Walang tigil sa kakabalik sa lamesa para kumuha ng pagkain. Siya na lang ang pinagtitinginan ng mga bisita. Di ba? Malakas naman talagang kumain na magiging biyenan mo. Kaya nga ang taba Hindi ba yun high blood? Hindi ko po alam. Sana nga ma-high blood na siya para mamatay na. Francine, ano ba yung sinasabi mo? Seryoso ako, Ma. Ang hirap kayang makisama sa katulad niya. Parang nai-imagine ko lagi niya kaming ilalagay sa kahihiyan ni Maynard. Sa totoo lang, wala naman akong nakikitang masamang ginagawa ng mama ng boyfriend mo. Bakit hindi mo na lang siyang hayaan kung malakas siyang kumain? Wala ka naman sigurong naririnig na masamang salita sa ibang tao tungkol sa kanya. At isa pa, matuto kang makisama sa kanya dahil mama siya ni Maynard. Natural po hindi siya pagsasabihan ng harap-harapan dahil kaanak nila yun. May respeto pa rin sila kahit papaano. Pero kitang-kita ko sa mga mukha nila yung pagkadismaya sa katakawan ng matandang yun. Hindi mo ba kayang irespeto si Weng bilang biyanan mo? Kung ganon, bakit ka pa magpapakasal kay Maynard? Dahil mahal ko po si Maynard. Kung talagang mahal mo siya, lahat ng mahalagang tao sa kanya, kailangan mong mahalin. Kasama na ang mama niya. Parang ang hirap naman po nun. Pero alang-alang kay Maynard, susubukan kong pakisamahan ang mama niya. Huwag mo lang subukan. Gawin mo dahil magiging pamilya mo na rin sila. Hindi ako nakapagsalita sa sinabing yun ni Mama. Napapaisip din ako kung sakaling magpakasal kami. Makakasama ko kaya si Mama Weng at ang PWD niyang anak. Ngayon ko lang din naalala. Katulad ni Mama, wala na ring asawa ang magiging biyanan ko at si Maynard ang breadwinner ng pamilya nila. Oras na ikasal kami ni Maynard, ako na ang magiging reyna ng bahay ninyo. Ako lang at wala ng iba.
Bago dumating ang araw ng pamamanhikan ni Maynard, ibinigay ko na kay Mama ang listahan ng mga pagkain na ihahanda niya. Tahimik naman niyang binasa yon bago tumingin sa akin. Baka hindi ko kayaning lutuin ang lahat ng ito, anak. Pwede bang humingi ako ng tulong sa mga malalapit nating kamag-anak? Pwede naman po, bayaran nyo na lang pagkatapos makapagluto at saka nyo na paalisin. Gusto ko kasi tayo-tayo lang ang nandito. Sige. Si Maynard ba hindi magdadala? Meron po, kaya lang sa lakas kumain ng mama niya. Baka po maubusan tayo. Mabuti na rin po na sobrang pagkain natin. Sige. Ako nang bahala sa mga ito. Aagahan kong pamimili bukas. Siya nga pala ma, yung barbecue, huwag nyo ilagay sa mesa ang para sa akin. Baka pati yun, malantakan ng matakaw kung biyanan. Itira nyo yung 20 peraso ha. Oo, ako nang bahala. Pinakapaborito mo nga palang pagkain ng barbecue. Kaya nga ako ang naglista para lahat ng paborito kong pagkain matikman ko sa araw na yon. Iha, sana naman kapag nandito si Weng, pakitaan mo naman siya ng maganda. Wala naman akong magagawa kundi pakisamahan ng maayos ang magiging biyanan ko eh. Sana lang, wag na niyang isama pa ang PWD niyang anak. Abay syempre, asahan mo nang kasama siya dahil pamilya sila ni Maynard. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala dahil sa ipinapakita mong ugali. Huwag niyong sabihin na nag-aalala kayo sa kanila kaysa sa akin. Alam ko naman na kaya mong pangalagaan ang sarili mo. Inaalala ko lang, baka kapag kasama mo na sila sa iisang bubong tratuhin mo ng hindi maganda. Baka yan pa ang pag-awayan ninyo mag-asawa. Kapag po ikinasal na kami ni Maynard, natural po na ako na ang priority niya, hindi na ang mama at kapatid niya. Sa akin na siya susunod. Gusto kong maging tahimik ang magiging buhay mo kapag nag-asawa ka. Hindi yung para kang naghahamon pa ng away. Noon pa kasi naiinis na ako sa mama ni Maynard. Kahit saan mo talaga siya dalhin, ang takaw niya. Puro pagkain na lang yata ang nasa utak niya eh. Napailing na lang si Mama at saka siya tumalikod. Humalukip-kip naman ako at parang tukso pa na lumitaw sa utak ko ang itsura na magiging biyanan ko. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Hindi ko inaasahang luluhod pa sa harapan ko si Maynard habang inilalagay ang singsing sa daliri ko. Mangiyak-ngiyak pa ako noon at halos hindi makapagsalita. Nagsisigawan naman sa tuwa sina Mama, mga kapatid ko at kani-kanilang asawa. Isang matamis naman na oo ang sinagot ko kay Maynard. Dahil sa sobrang saya ko, hindi ako agad nakakain. Ma, pakilabas nyo na nga po yung barbecue. Ay naku anak, pasensya ka na. Kinuha na lahat ni Weng. Masarap daw kasi. Ano ma? Bakit nyo naman hinayaan? Hindi nyo ba itinago? Kasi nawala naman sa isip kong bilin mo. Nailagay kong lahat sa lamesa. Ano ba naman yan ma? Alam nyo naman na may bisita tayong matakaw eh. Hayaan mo na lang. Marami pa namang pagkain sa mesa yun na lang ang kainin mo. Yun ang gusto kong kainin sa espesyal na araw na to. Anong magagawa natin? Naubos na nga. Igagawa na lang kita ulit sa susunod na araw. Nakakainis talagang balyenang yan. Sana tumaas ang kolesterol niya sa katawan dahil sa pagkain niya ng barbecue ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tsaka tigilan mong pag-irap sa kanya. Baka mamaya may makakita sa'yo. Ilang beses na lang akong huminga ng malalim para kalmahin ang nararamdaman kong inis. Nasa tabi pa rin ako ng mahabang mesa habang ang iba abala sa pakikipagkwentuhan at nag-e-enjoy sa pagkain. Sinulyapan ko na lang ang mga natirang pagkain. Hindi ko maiwasang sumimangot na halos wala nang natira sa niluto ni Mama. Oh, bakit parang nakasimangot ka dyan? Wala. Tapos na ba yung pakikipag-usap mo sa pinsan mo sa cellphone? Oo. Sabi pala ni Mama at ng kapatid ko, ang sarap ng luto ng mama mo, lalo na yung barbecue. Magaling talagang magluto ang mama ko. Sayang nga lang hindi mo natikman yung barbecue. Yun din sana ang gusto ko eh. Kaya lang naubos na pala. Wala pa naman tayong 10 pero parang 50 ang taong kumain.
Pasensya ka na kay mama kung malakas kumain ha. Naku, wala yun. Natutuwa nga kami ng mama ko eh. Ibig sabihin lang nun, nasarapan sila sa luto namin. Kapag kasal na tayo, sigurado na lagi kang kukulitin ni mama na samahan siya magluto. Yung kasi libangan niya eh. Hindi nga lang siya ganun kagaling magluto gaya ng mama mo. Gusto ko yan. Banding na rin namin ng mama mo. Sigurado na lalo kaming magiging malapit sa isa't isa. Sigurado din na makikigulo sa inyo si Mela. Mahilig din niya magluto kasama ni mama. Maynard, gusto mo bang kumain muna? Baka maubusan pa kasi tayo eh. Sige, sabay na tayo. Sa sobrang sama ng loob ko, halos hindi ko manguya at malunok ang kinakain ko. Pailalim ko rin tingnan ng mama ni Maynard. Hanggang magpaalam sila, bahagya lang ako nagsalita. At puro pilit ng ngiti lang ang ibinigay ko sa kanila. Nangyakapin ako ni Mama Weng, halos mapisa ako sa higpit ng yakap niya. Sa bahay ni na Maynard, masinsina naman siyang kinausap ng ina. Mukhang mabait ang magiging biyanan mo, iho. Lahat naman po sila mabait. Hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang ha. Pero nahuli ko kasing iniirapan ako ni Francine kanina eh. Bakit naman po niya gagawin yun? Baka nga nagkamali lang ako. Mukha naman siyang mabait. Kahit hindi kami masyadong nakakapag-usap ng matagal tuwing nagkikita sa mga okasyon. Sigurado po na magkakasundo kayo ni Francine. Pinag-uusapan nga namin kanina ang tungkol sa magiging bonding nyo, ang pagluluto. Ang ibig bang sabihin dito kayo titira sa bahay? Oo naman po. Ayoko kasing iwan kayo ni Mela na kayong dalawa lang dito sa bahay. Ayos lang kaya kay Francine. Napag-usapan na po namin yun dati at naintindihan naman niya ako. Kung sakali na gusto niyong bumukod balang araw, magsabi ka lang at hindi ko naman kayo pipigilan. Kasama naman po talaga sa plano kong bumukod. Pero hindi pa muna ngayon. May petsa na ba kayo napupusuan ni Francine ha? Gusto niya po mismong araw ng mga puso kami ikasal. 3 buwan na lang pala ang magiging preparasyon niyo. Kaya niyo bang asikasuhin yon? Pareho pa kayo may trabaho. May kaibigan pong wedding coordinator si Francine. Ibibigay lang po namin yung mga detalye sa kasal namin at ang kaibigan niya na ang bahala sa lahat. Ang iintindihin na lang po namin yung isusuot na damit. Sabihan mo lang ako kung may maitutulong ako ha. Kakausapin ko po si Francine. Baka kailangan niya nga ang tulong niyo. Excited na nga rin ang kapatid mo Sana ayos lang kay Francine na pupunta sa kasal niyo si Mela na nasa wheelchair. Wala pong problema dun. Iniisip ko kasi baka maraming bisita kayong balak imbitahin Sabi ni Francine baka nasa 150 to 200 ang mga bisita. Marami din yun Oo nga po. May ipon naman po kami kaya walang magiging problema sa gagastusin. At saka minsan lang kami kakasal Ililista ko na rin ang mga kamag-anak natin ha. At saka ko ibibigay sa iyo. Opo ma. Mas mukhang excited pa kayo kaysa sa amin Syempre naman. Nasa 31 ka na. Dapat nga talaga na lumagay ka na sa tahimik. Sinabi ko kay Maynard na ako na ang bahala sa pag-aasikaso sa kasal. Sasabihan ko na lang siya kapag kailangan na niya magpasukat ng damit. Nakapili na rin ako ng simbahan at magiging reception ng kasal. Lahat naman ng sinabi ko inayunan niya. Inabot pa niya sa akin ng listahan na ipinabibigay ng mama niya. Mga kamag-anak daw nila yon. Ang dami naman ng partido ninyo. Konti pa nga lang yan Yung iba, hindi kayang pumunta pero nagsabi daw kay mama na magpapadala na lang ng regalo. Sige, isasama ko na to sa listahan ng mga bisita. Siya nga pala, kilala mo ba lahat ng to? Yung iba lang. Sabi ni mama, manggagaling pa daw ang mga yan sa probinsya. Ganun ba? Kung ganun, sa hotel sila tutuloy niyan. Di gastos pa natin. Huwag kang mag-alala. Yung kapatid ni mama may maagang regalo sa atin. Siya na daw ang sasagot sa reception at kung saan sila tutuloy. May kaya kasi yon at walang anak. Tuwing may kakasal siyang pamangkin, lagi siyang may ambag. Ang swerte mo naman pala. May naalala nga pala kung itatanong sa'yo. Ano yun? Si Mela ba dadala sa kasal natin? Oo naman. Gusto ko nga kasama siya sa bridesmaids
Ano ka mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ah. Gusto ko na maging parte ng kasal natin si Mela. Alam mo naman na PWD ang kapatid mo. Gusto mo bang maging katatawanan ng magiging kasal natin? Bakit naman magiging katatawanan? Alam ko na mahal mo ang kapatid mo. Pero intindihin mo naman na hindi siya pwede. Dapat nga nasa bahay lang siya nun para hindi na natin intindihin. Kinakahiya mo ba ang kapatid ko? Ha? Hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako para kay Mela. Baka mapagod lang siya hanggang sa matapos ang seremonya ng kasal natin. Hindi yun ang nakikita kong dahilan mo, Francine. Ano pa bang magiging dahilan ko? Sige nga. Nahihiya kang makita ng mga tao na PWD ang kapatid ko. Ako nga kahit kailan hindi ko siya ikinahiya Dapat ganun ka rin. Noon mo pa siya dapat tinanggap. Tanggap ko naman siya bilang hipag ko Huwag mo naman sanang masamain ang sinabi ko. Baka pati ang mama ko hindi mo rin tanggap dahil mataba siya. Ano ba yan? Kapatid mo lang ang pinag-uusapan natin. Bakit nasama na pati ang mama mo? Mabuti pa kung nag-aalangan ka sa kasal natin. Ngayon pa lang, sabihin mo na. Baka naman ikaw ang nagdadalawang isip sa pagpapakasal natin. Noon pa, sigurado na akong ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Ang gusto ko lang sana, tanggapin mo ng buo ang pamilya ko. Yun naman pala Sigurado na rin ako sa'yo. Tanggap ko rin ang pamilya mo. Sige, ituloy mo na yung pagpaplano mo sa kasal natin. Mabuti naman, naliwanagan ka na rin. Para tuloy nawalan na ako ng gana na mag-asikaso sa kasal namin. Buong akala ko kasi mapapapayag ko siyang hindi na padaluhin sa kasal namin ng kapatid niya. Minsan na nga lang akong ikakasal. Sisirain pa ng kapatid at mama niya. Siguradong sila na lang ang pagtitinginan hanggang sa reception. Dahil ang mama niya daig pa ang patay gutom. Umalis na ba si Maynard? Dinamihan ko pa naman ang sinaing ko dahil akala ko dito siya kakain. Hinihintay daw po kasi siya ng mama at kapatid niya. Ganun ba? Kaya ba hindi na naman maipinta ang mukha mo? Akala ko kasi aayunan niya ako na wag nang papuntahin sa kasal namin ang PWD niyang kapatid. Kaya lang nagalit pa siya sa akin. Kahit naman sino kasi magagalit sa gusto mo mangyari. Ayoko lang kasing mapahiya kami sa mga bisita. Wala namang nakakahiya Pamilya sila ni Maynard. Mas nakakahiya yung inaasal mo. Hindi pa man kayo kasal, gusto mo na silang alisin sa buhay ng boyfriend mo. Humanda sa akin ang mag-inang yun. Babawi ako sa kanila. Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Baka mas matinding karma pa ang bumalik sa'yo. Hindi naman po totoo yan. Di sana, marami ng masasama ang nakarma. Anong hindi totoo? Baka kapag nangyari na sa'yo tsaka ka magsisi na hindi ka nakinig sa'kin. Pwede ba tigilan niyo na ako? Pinapainit niyo lalo ang ulo ko Ano bang nangyayari sa iyong bata ka, ha? Bakit ba naging mainitin ng ulo mo? Pati ako na mama mo, inaaway mo na rin. Sorry ma, na-stress lang din siguro ako dahil sa paghahanda sa kasal namin ni Maynard. Nakakapagod pa rin kahit may wedding coordinator kami. Naiintindihan naman kita, pero sana huwag mong pagurin ang sarili mo. Baka maapektuhan naman ang kalusugan mo niyan. Huwag po kayong mag-alala. Iniingatan ko naman ang sarili ko. Hindi yata ako papayag na mukhang losyang sa darating kong kasal. Nasisiguro ko na ikaw ang pinakamagandang bride sa araw na yon. Salamat ma. Lagi niyo talagang pinalalakas ang loob ko. Samantala matamlay naman na umuwi si Maynard sa kanila. Pabagsak pa siyang naupo sa sofa nila at saka ipinikit ang mga mata. Lumabas naman ng kusina ang mama niya nang maramdaman na dumating na siya. Galing ka na ba kina Francine, anak? Opo ma. Parang pagod na pagod ka. Naghapunan ka na ba sa kanila? Hindi pa po. Inaalok ako ni Francine pero mas gusto kong dito kumain kasabay kayo ng kapatid ko. Kumusta naman ang pag-uusap niyo ni Francine? Naibigay mo na ba yung listahan ng mga bisita natin, ha? Opo, naibigay ko na. Ayos na po ang lahat. Bakit tingin ko sa'yo may pinoproblema ka? Kasi po nagkaroon lang kami ng pagtatalo ni Francine kanina. Tungkol naman saan? Sige, sabihin mo na.
para masolusyonan natin habang maaga pa. Ayaw niya kasing umattend sa kasal namin si Mela. Ha? Bakit naman? Dahil ba nasa wheelchair ang kapatid mo? Ganun na nga po. Tingin ni Francine magiging pabigat lang si Mela. Alam mo na swerte sa atin si Mela. Kahit kailan hindi ko siya itinuring pabigat sa buhay natin. Kung ayaw ni Francine na dumalo si Mela, hindi na lang kami pupunta. Hindi po ako pumayag sa gusto niya mangyari. Kayo na lang ang pamilya ko. Hindi po ako papayag na wala kayo sa mahalagang araw na yun. Kesa naman na mag-away kayo ni Francine. Ayoko na maging dahilan kami para magkasira kayo. Bago po ako umuwi, naayos na namin ang hindi namin pagkakaintindihan. Ibig sabihin, payag na siya na pumunta si Mela? Opo ma, kaya wag na kayo mag-alala. Ay, salamat naman kung ganon. Ay, teka nga lang, baka naiga na yung nakasalang ko. Malapit na po ba kayo matapos? Nagugutom na po kasi ako eh. Oo, iho, pakitawag mo na rin si Mela. Maghahain na ako. Meron na kaming schedule para sa pagsusukat ng damit at maging ang pagpunta namin sa simbahan. Wala na akong nakalimutan na detalye sa kasal namin ni Maynard. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa kaibigan ko na naging katulong ko sa lahat ng paghahanda. Kahit pa sabihing binayaran namin siya. Naibigay na rin namin ng mga imbitasyon. Sa pamilya ni Maynard, ako mismo ang nag-abot. Pasensya na po kung ngayon ko lang nadala ang mga imbitasyon. Kayo na lang ang bahalang mamigay sa mga kaanak nyo. Salamat, Iha. Nakapunta na ba kayo sa simbahan para sa seminar? Bukas po, pupunta kami ni Maynard. Alam kong hindi na kayo nakakatulog ni Maynard, pero pilitin yung makapagpahinga para fresh kayo sa araw na yon. Opo ma, wag po kayong mag-alala. Puro pahinga na nga lang ang ginagawa namin ni Maynard. Mabuti naman. Ang ganda naman ng imbitasyon nyo. Mukhang sosyal talaga. Ayoko po kasing mapahiya sa mga bisita. Kaya kahit sa imbitasyon pa lang, gusto ko maganda at presentable talaga. Sa San Isidro Labrador Parish Church pala kayo ikakasal. Balita ko may mga artista daw na nagpakasal dun eh. Nung naging kami po kasi ni Maynard, dyan po kami unang nagsimba. Kaya mahalaga sa amin ang simbahan na yan. Kaya naman pala. Paano po ma? Kailangan ko nang umalis. May lakad pa po kasi ako eh. Sige Iha, mag-iingat ka ha. Mas doble ang excitement na nararamdaman ko na may halong kaba rin sa araw ng kasal ko. Talagang pinaghandaan ko yun at hindi ako papayag na merong sumira. Dumating ang araw ng kasal. Binilinan ko na lang si Mama Weng na mag-arkila na lang sila ng van at ako na lang bahalang magbayad. Pero sabi niya sasabay na lang sila sa mga kamag-anak. Mas maaga rin silang pumunta ng simbahan pero pagdating nila doon, wala namang kaayos-ayos ang loob nun at wala din ng ibang bisita. Hindi kaya nagkamali tayo ng simbahan na pinuntahan? Dito ka lang Mela ha. Magtatanong lang ako kung ito nga ba ang simbahan kung saan ikakasal ang kuya mo. Pakitawagan mo na rin ang dalawa ha. Halos mangiyak-ngiyak naman si Mama Weng na makumpirma na tama ang simbahan na pinuntahan nila. Pero hindi dun gaganapin ang kasal. Nagtataka na ang mga kamag-anak niya kung ano ang nangyayari. Sinadya rin naming iwan ang mga cellphone namin ni Maynard sa hotel kung saan kami tumutuloy. Para walang istorbo sa araw na yun. Natapos ang kasal na ni isa sa kapamilya ng asawa ko na ngayon ang hindi nakadalo. Ano kaya nangyari kina Mama? At sa iba pa naming kamag-anak na aatin sa kasal natin? Di ba pinapuntahan ko na sa pinsan ko sa inyo? Sabi ni Rika, hindi na daw makakadalo ang mama mo dahil may sumpong ang kapatid mo. Kung kailan kasal natin, saka pa siya nag-inarte. Sana matapos na ito. Gusto ko na muna silang puntahan. Pwede ba, wag mo naman sirain ang araw na to. Alam mo ang pagod ko sa pag-aasikaso sa kasal natin, tapos gusto mo na agad matapos? Hindi rin naman ako masaya dahil wala ang mama at kapatid ko. Sandaling oras na lang naman eh. Ngumiti ka naman dyan, nakakahiya sa mga bisita natin. Nakakapagtaka lang talaga na ni isa sa kanila walang pumunta. Samantalang kinumpirma pa ni Mama na pupunta ang mga kamag-anak namin na nasa probinsya.
Dapat siguro hindi na tayo nag-hotel. Sa bahay na lang sana. Para kasabay ko na sina Mama pagpunta sa simbahan. Teka lang ha, tinatawag ako ni Mama, mukhang importante. Hinila naman ako ni Mama malayo sa mga bisita. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko na halos bumao na ang kuko niya. Bigla tuloy akong kinabahan na baka nalaman na niya ang ginawa ko. Bakit po ba? Tumawag sa akin si Balae. Ano ang ginawa mo? Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka na magkaila. Mapapahiya ka lang kapag hindi ka pa umamin. Ano po bang sinabi sa inyo ni Mama Weng? Maling simbahan ang napuntahan nila. Nalaman pa nila na hindi naman kayo doon ikakasal. Aba, malay ko po sa kanila. Bakit naman sa ibang simbahan sila nagpunta? Ang tanda na nila para maligaw pa. Sinadya mo talaga silang iligaw. Nakakahiya sa mga kamag-anak ni Maynard na galing pa ng probinsya. Ano na lang ang sasabihin nila sa atin? Hindi ko nga po alam kung anong nangyari. Huwag niyo nga pong sirain ang araw na to. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mong kasal. Ang sama mo. Babalik na po ako kay Maynard. Bahala na po kayo sa ibang bisita. O sige, huwag kang umamin. Hintayin mo silang dumating. Tignan ko lang kung may mukha ka pang ihaharap sa kanila. Huwag niyong sabihin na sinabi niyo kung nasan tayo. Bakit hindi? May karapatan silang pumunta dito. May ambag din ang pamilya ni Maynard sa kasal ninyo. Baka magkagulo lang dito dahil sa ginawa niyo. O anong gusto mo? Magsinungaling din ako sa balae ko, ha? Mas gusto niyo pa palang mapahamak ako, ganun ba? Sa sama kasi ng ugali mo. Ayan ang napapala mo. Oras na gumawa sila ng skandalo dito, kayong may kasalanan. Hindi ko kayo mapapatawad. Inayos ko muna ang sarili ko bago ako bumalik kay Maynard. Pinagpapawisan din ako ng malamig at ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Parang gusto ko na lang tuloy matapos ang okasyon kesa naman mapahiya ako sa mga bisita. Mabuti na lang tapos na kami magpakuha ng litrato. Ayos ka lang? Namumutla ka. Napapagod na siguro ako. Gusto mo bang magpahinga na muna sa kwarto natin? Hindi ba nakakahiya na iwan ng mga bisita? Yung kaibigan mo na lang muna ang bahala. Hindi naman sila pababayaan eh. Sige. Tapos bumalik na lang tayo mamaya. Kulang na lang hilahin ko si Maynard para makaalis na agad kami sa lugar na yun. Nakahinga lang ako ng maluwag nang nasa kwarto na kami. Pero ilang sandali lang may kumatok na agad. Bago ko pa mapigilan si Maynard, nabuksan na niya ang pinto. Oh, Ma! Bakit ngayon lang kayo? Paano mo to nagawa sa akin, Maynard? Paano niya naatim na magmukha kaming tanga sa harapan pamandi ng mga kamag-anak natin? Hindi ko po kayo maintindihan. Totoo po bang sinumpong na naman si Mela kaya hindi kayo nakapunta? Yan ba ang sinabi ng babaeng yan? Bakit hindi ka magsalita, Francine? Mama Weng, araw po ng kasal namin to. Huwag po sana kayong gagawa ng iskandalo. Bakit? Nahihiya ka sa kalokohan na ginawa mo, ha? Ano ba nangyayari dito? Francine, pwede ba magpaliwanag ka? Ayan ang imbitasyon na ibinigay ng babaeng yan. Ano ito? Hindi naman ganito ang imbitasyon na pinagawa namin At hindi rin sa simbahan na to kami kinasal. Malinaw na para kaming pusa na iniligaw ng babaeng yan dahil ayaw niya kaming pumunta sa kasal niyo. Francine, totoo ba ito? Ginawa mo ba yung kanamama sa mga kamag-anak ko? Tsaka na lang natin yan pag-usapan. Bumalik na tayo sa reception. Baka hinahanap na tayo ng mga bisita. Wala nang bisita na naghihintay sa inyo. Kaya ngayon na natin pag-usapan ang ginawa mo. Huwag mong sabihin na sinabi mo sa kanila na... Hindi ako. Pero mga kamag-anak namin na nag-abala pang lumuwas para lang masaksihan ang kasal ng anak ko. Anong karapatan mo para sirain ang kasal ko? Ikaw pa talaga may ganang magalit, ha? Ang mabuti pa, ibalik niyo lahat ng ibinigay ng tsuhi ni Maynard. Nakakaya kayo! Wala naman akong kasalanan sa nangyari sa inyo eh. Si Marivic ang may kagagawa ng lahat. Yung wedding coordinator namin, siyang dahilan kung bakit kayo naligaw. Siyang may kasalanan.
Napakasinungaling mo! Huli ka na nga, lulusot ka pa! Sandali lang. Relax muna tayo. Aalamin ko kung ano nangyari. Huwag mo sabihin na magpapauto ka pa rin sa babaeng yan! Ma, Kung ayaw niya pala kaming pumunta sa kasal niyo, sana sinabi na lang niya. Pero ikaw mismo ang nagsabi na ayos na ang lahat. Yung pala, merong masamang plano ang babaeng yan. Huwag na huwag mong dadalhin sa bahay ang asawa mo. Ma, sandali lang. Huwag muna kayong umalis. Pag-usapan natin to, ayoko sumama ang loob niyo sa amin. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Hihintayin ka namin doon. Nakatungo at laylay ang balikat ni Maynard na pumasok ulit sa kwarto namin. Ako naman patuloy sa pag-iyak. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko ng mga sandaling yun. Mabuti naman umalis na ang mama mo. Anong gagawin natin? Sinira niyang pinaghandaan nating kasal. Umamin ka nga. Talaga bang ginawa mo yun sa pamilya ko? Ha? Wala nga akong kinalaman sa nangyari sa kanila. Ang mabuti pa si Marivic na lang ang kausapin mo. Kinuha ko lang naman sa kanya ang imbitasyon at saka ko na pinamigay. Mali ko bang mali pa lang nakalagay na impormasyon doon? Hindi ako makapaniwalang nagawa kong pasamain ang loob ng mama ko. Biktima rin ako dito. Dapat sa akin ka maawa. Kakausapin ko si Marivic. Kanina pa siya nakauwi bago tayo umakyat dito sa kwarto. Nagpaalam siya kanina na masama ang pakiramdam. Ang iniwan lang niya ay ang kanang kamay niya. Hindi pa naman tapos ang kasal. Bakit siya umalis agad? Hindi ko alam. Basta yun lang ang sabi niya. Masama ang pakiramdam niya. Tingin ko tumakas lang siya para hindi siya makumpronta sa ginawa niya. Dahil sa kanya may masisira siyang pamilya. Haharap naman ako sa nanay mo. Pero sana wag naman ngayon Pati ako gulong-gulo eh. Kailangan nating harapin ang galit ng mga kamag-anak ko. Dahil sa abala na nagawa natin. Wala naman tayong kasalanan. Kaya hindi natin kailangan magpaliwanag sa kanila. Baka ipahiya lang nila tayo sa labas. Ako na lang ang haharap sa kanila. Dito ka na lang. Pero ayaw niya talagang papigil. Kainis naman kasi ang biyanan ko eh. Nagkulong lang ako sa loob ng kwarto hanggang makabalik si Maynard. Nagtaka naman ako kung bakit may pasa siya sa kanang mata niya. Sinuntok daw siya ng isa niyang pinsan dahil sa nangyari. Kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinakinggan ng mga yun. Kinabukasan naman umuwi muna si Maynard sa kanila. Samantalang ako sa bahay naman namin. Nagpunta na po kami sa pulis para ireklamo si Marivic sa ginawa niya. Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa rin sa kasinungalingan ng asawa mo, ha? Matagal niya itong plinano. Kaya nga po hinahanap na yung coordinator para malaman ang totoo. Nasa harapan mo na ang katotohanan. Imulat mo lang ang mga mata mo. Ma, asawa ko na po si Francine. Sana maintindihan niyo ako. Isang araw mo palang naasawa ang babaeng yun. Ako at ang kapatid mo buong buhay mong kasama. Huwag niyo sanang isipin na kinakampihan ko siya. Gusto ko lang gumitna. Sa ipinapakita mo halata naman na nasa panig ka niya. Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Iwan ko si Francine? Ang gusto kong malaman, bakit kailangan niyang gawin yun sa amin? Maayos naman ang pakita namin sa kanya. Alam ko naman po yun. Mula pa noon, naging mabuti na kayo sa kanya. Paano pa tayo haharap sa mga tiyuhin at tiyahin mo ngayon? Hindi ko alam kung makakauwi pa ako at makakaharap sa kanila sa probinsya natin. Hindi naman sa'yo kaila ang plano ko. Lahat ng masasakit na salita natanggap ko sa kanila. Sinuntok pa nga ako ni Dino Hindi pa ba sapat yun para mapatawad nila tayo? Walang salitang sasapat sa ginawa ng asawa mo sa partido natin. Alam ko po na dahil sa nangyari, nag-iba na ang tingin niyo kay Francine. Kaya po hindi na kami dito titira. Pansamantala, doon po muna kami kina Mama Lydia. Masakit sa akin na hindi matuloy ang plano mo na dumito. Pero sana lawakan mo ang pag-unawa mo. Hindi ko pa kayang tanggapin ng asawa mo. Naiintindihan ko naman kayo. Dadalawin ko na lang kayo ng madalas dito. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag mo kaming alalahanin ng kapatid mo dito. Ayos lang naman kami. Tumawag kayo sa akin kapag may kailangan kayo o may biglang emergency dito.
Pupuntahan ko kayo kagad. Niyakap pa ni Mama Weng ang anak habang naiiyak. Kinausap din ni Maynard ang kapatid at humingi ng despensa sa nangyari. Umalis na rin siya sa kanila nang masiguro na maayos na ang lagay ng ina at kapatid niya. Nang mga oras na yun magkausap din kami ng mama ko. Hindi ko akalaing hindi pa rin tapos ang paninermon niya sa akin. Tignan mong perwisyong ginawa mo sa pamilya ni Maynard. Kung nakita mo lang sana ang gulo sa labi ng hotel, ang asawa mo ang umani lahat ng galit ng mga kaanak niya. Wala na po tayong magagawa. Nangyari na. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Kung magsalita ka parang napakasimple lang ng ginawa mong gulo. Hindi ko naman po alam na ganito ang magiging resulta eh. Imbes na humihingi ka ng tawad sa biyenan mo, nandito ka lang. Kaya nga po pumunta doon si Maynard para makipag-usap sa mama niya. Sana sumama ka. Makikipagkita naman ako, pero palalamigin ko lang ang sitwasyon. Ano na ngayon ang plano ninyo? Hindi naman po kami pwedeng tumira ni Maynard sa kanila, kaya dito muna kami sa bahay natin pansamantala. Wala namang problema sa akin. Pero matanda na ako, Francine. Huwag mo naman sanang iasa sa akin ang lahat. Mas gusto ko pa rin na nakabukod kayo. Nag-usap na rin po kami ni Maynard. Bubukod din kami. Mabuti naman kung ganon. Pasensya na kayo ma ha, kung pati kayo nadamay sa problema. Maiiwasan sana ito kung hindi ka nagplano ng masama laban sa pamilya ng asawa mo. Huwag na nga po natin pag-usapan to. Lilipas din naman to eh. Iba na ang panahon ngayon. Pwedeng lumipas nga pagdating ng panahon, pero tatatak na sa mga taong nakasaksi ang ginawa mo, sa mga taong nasaktan mo. Nagkibit balikat lang ako sa sinabi ni Mama. Nang mapag-isa sa kwarto ko, inayos ko na lang ang mga damit namin ng asawa ko sa cabinet. Mas gusto ko sanang tumira sa kanila dahil mas malaki yun kumpara dito sa bahay namin. At umaasa akong kay Maynard mapupunta yun balang araw. Nabanggit rin kasi niya na balak na umuwi ng mama at kapatid niya sa probinsya at doon na manirahan. Ngayon siguradong nagbago na ang isip ni Mama Weng. Mabuti naman dumating ka na. Kumusta ang pakikipag-usap mo kay Mama Weng? Masama ang loob sa akin, pati mga kamag-anak namin. Tinanggap mo na nga ang galit ng kaanak nyo. Sinuntok ka pa ng pinsan mo. Ano pa bang gusto nila? Sa palagay mo sapat yun para maibsan ang kahihiyang ibinigay natin sa kanila? Ano pa bang ikinagagalit nila? Yung pera ba na ambag nila? Ibabalik naman natin ah. Ba dapat lang na ibalik natin yun agad sa kanila? Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din papasok na ako sa trabaho. Huwag na natin ituloy ang honeymoon natin. Naiisip mo pa ba yan sa sitwasyon natin? Natural. Bagong kasal lang tayo eh. Tsaka na yan, kapag tapos na ang problema natin. May balita ka na ba kay Marivic? Oo, wala pa eh. Baka nagtatago na yon. Talaga bang gumagawa ka ng paraan para mahanap ang kaibigan mo? Oo naman oh. Ano bang akala mo? Kailangan mo siya mahanap para malinis ang pangalan mo. Naniniwala kasi si Mama na planado mo lahat para hindi sila makapunta sa kasal natin at ipahiya. Hindi ko magagawa yun. Kahit mamatay pa ako ngayon. Kaya nga bilisan mo ng paghahanap sa kaibigan mo. Mas kilala mo talaga siya kaysa sa akin. Nakaharap ko lang naman siya nung kasal natin eh. Oo na. Pwede ba tigilan na natin ang pagtatalo? Napapagod na ako eh. Ano nga palang sabi ng mama mo na dito tayo titira? Eh di masaya. Mabuti nga daw yon para may makasama siya. Sinabi mo ba na pansamantala lang? Oo, pero sabi nga niya walang problema kung magtatagal nga tayo dito. Ang mabuti pa, mag-relax ka na muna. Huwag mo munang isipin ang problema. Wala pang 1 linggo, bumalik na rin kami ni Maynard sa trabaho. Kailangan kasi namin makaipon ng perang pambayad para ibigay sa tiyuhin niya. Unang araw pa lang ng pagbabalik ko sa trabaho, kakaiba na ang tingin na binabato ng mga kasama ko sa akin. Akala ko naman nagtatampo lang dahil hindi ko sila inimbita sa kasal ko. Hanggang noon lunch break, lumapit ang isa sa mga naiinis sa akin dahil naungusan ko siya sa trabaho. Si Minda. Akala ko dito lang sa trabaho masama ang ugali mo. Kahit pala sa totoong buhay. Tigilan mo ko ha.
Baka hindi ako makapagpigil sa'yo, masungalngal ko yung malaki mong bibig. Ganyan ba talaga magsalita ang mga tao may pinag-aralan, ha? Parang salitang kanto ang lumalabas sa bibig. Ano ba kasi ang kailangan mo sa akin, ha? Relax ka lang. Kaya lang ako lumapit para ipakita sa'yo ang viral na video tungkol sa'yo at sa ginawa mo sa pamilya ng groom mo nung kasal nyo. Grabe ka pala talaga, ah. Ayan oh, kalat na sa Facebook. Hindi totoo yan. Huwag mo nang itanggi. Yung mga katrabaho natin na inimbita mo, nagsabing totoo yan. Hindi ko matagalan ng mapanghusga nilang tingin kaya tumayo na lang ako at hindi na tinapos ang pagkain ko. Marami din bulong-bulungan ako naririnig. Kahit ang boss ko parang nag-iba ang tingin sa akin. Para tuloy gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko ng mga sandaling yun. Ilang sandali rin ako nagkulong sa banyo hanggang kumalma ko. Buisit talaga. Kasalanan to ng mama ni Maynard at ng PWD niyang kapatid. Sinira ninyo ang kasal ko. Hanggang matapos ang oras ng trabaho ko at makauwi ako ng bahay para akong lutang. Pakiramdam ko lahat ng tao kilala ang pagmumukha ko dahil sa iskandalong nangyari. Nandyan ka na pala. Magkasabay ba kayo ng asawa mo? Nauna na ako sa kanya. Oh, bakit parang masama na naman ang araw mo? Alam niyo po ba yung kumakalat sa Facebook? Ano ba yun? Alam mo namang hindi ako mahilig mag-Facebook. Kaya lang ako may cellphone dahil kailangan ko ng pangtawag. May kumakalat tungkol sa kasal namin ni Maynard. Kung anong nangyari nung araw na yon. Ang ipinagtataka ko, detalyado lahat. Kaya alam ko merong nagpakalat nun. Sino kaya ang gagawa nun? Sino pa ba? Hindi ang pamilya ni Maynard. Mahirap magbintang basta-basta, iha. Hindi ako nang bibintang lang. Nasisiguro ko sila lang ang gagawa nun. Mga walang ya talaga. Francine! Sumusobra na talagang lumalabas sa bibig mo. Hindi ka na ba talaga matutong mahiya, ha? Bakit? Totoo naman ah. Mga walang ya sila. Sinira nila ang kasal ko. Walang dapat sisihin kundi ikaw mismo. Sige, magwala ka dyan nang makita ni Maynard. Ang gusto ko lang naman maging maayos ang kasal ko eh. Maging maganda sa mata ng mga bisita. Sa pagligaw sa mga taong mahalaga sa asawa mo. O tingnan mo tuloy ang naging resulta. Sa kagustuhan mong maging perpektong kasal, ang dami mong naperwisyo at may nasaktan ka pang tao. Ano pong gagawin ko? Aminin mo ang kasalanan mo kay Maynard at humingi ka ng tawad sa biyenan mo at hipag. Hindi pwede. Makaiwan ako ni Maynard. Anong gusto mo? Ibang tao magbayad sa kasalanan mo? Alam mo na walang kasalanan si Marivic. Dinamay mo pa yung tao na nagtatrabaho lang. Basta, wala kong aaminin. Ay pues, bahala kang lumalay ang problema mo na ikaw rin naman ang may kagagawan. Naabutan akong umiiyak ni Maynard. Labis naman nag-aalala ang asawa ko sa akin. Sinabi naman ni Mama ang dahilan ng pag-iyak ko. May hinala ako na pamilya mo rin ang may kagagawan. Bakit kumalat yun? May nakita nga akong post ng kapatid ko. Naglalabas siya ng sama ng loob sa account niya. Si Mela ang may kagagawan? Naglabas lang siya ng saloobin niya pero wala siyang pinost na video o litrato. Anong karapatan ng kapatid mo na sirain tayo? Problema ng pamilya inilalabas niya? Ano bang gusto niya makakuha ng simpatsya? Tapos tayo ang lalabas na masama. Wala na tayong magagawa. Hindi natin kontrolado ang mga tao sa social media. Wala ka man lang gagawin, ha? Huhupa din yan. Huwag na lang natin pansinin. Palibhasa kasi hindi ikaw ang napapahiya sa trabaho. Napapahiya din ako. Kung alam mo lang kung anong sinasabi nila sa akin. Tama naman sila eh. Sarili kong pamilya daig pa pusang iniligaw sa mismong kasal ko. Kulang na nga lang magtakip ako ng mukha para walang makakilala sa akin. Kung makapanghusga sila, akala mo mga santong walang nagagawang mali. Wala naman silang alam sa totoong nangyari. Pamilya ko talaga ang biktima rito. Silang napahiya. Kaya ba gumaganti sila sa atin? Nasa kanila na yun. Hindi naman natin sila pwedeng bawalan sa gusto nilang gawin eh. Pagsabihan mo ang kapatid mong inutil.
Wala na nga siyang silbi. Perwisyo pang ginagawa niya. Francine, huwag ka munang tumalikod. Nag-uusap pa tayo. Ako na ang humihingi ng pasensya sa inasal ni Francine. Kailangan na talaga makita kung nasan si Marivic para malinis na ang pangalan namin. Buo din kasi ang paniniwala ng iba naming kaanak na magkasabwat kami mag-asawa sa nangyari. Sa totoo lang po, ayoko nang ipagtanggol ang sarili ko sa mga bintang nila. Huwag kang mawala ng pag-asa. Maaayos din ang problema ninyo. Sa tingin ko po, ito ang problema na walang solusyon kundi panahon na lang ang makapagsasabi. Siguro nga. Sana huwag kang magagalit sa anak ko. Biktima rin po ang anak niyo ng kaibigan niya. Pagpasok ko ulit sa trabaho, kapansin-pansin ang pag-iwas ng mga kasamahan ko sa akin. Harap-harapan din akong pinariringgan ni Minda at ng mga kasama niya. Hindi man lang iniisip ng mga to na mas mataas ang posisyon ko sa kanila. Bago umuwi, tumawag sa akin si Maynard at sinabing gagabihin siya ng uwi. Dadaan daw muna siya sa bahay nila. Si Mela po, Nasa kwarto niya. Alam niya kasing darating ka kaya nagkulong na siya. Ma, pwede niyo bang pagsabihan si Mela na tigilan ang pagpo-post sa account niya nang tungkol sa nangyari? Lalo lang kasing gumugulo ang sitwasyon. Sige, sasabihan ko siya. Pero hindi ako nangangako na titigil na siya. Hanggang ngayon kasi masama pa rin ang loob ng kapatid mo. Naiintindihan ko naman po siya. Pero sana maintindihan din niya. Naapektuhan na talaga kami sa mga sinasabi ng mga tao sa amin. Huwag na nating pag-usapan yan. Alam mo na ba ang pinapasabi sa'yo ng Tio Ernest mo? Alam ko po na hindi pa naman niya kailangan ng pera eh. Bakit naman po niya kami ginigipit? Ikakasal na rin kasi ang isa mong pinsan. Siguro doon niya ibibigay. Wala akong ganong kalaking halaga. Pero hahanap ako ng paraan. Sana po, kausapin niyo siya na bigyan pa kami ng palugit. Huwag mo sa akin sabihin niya kundi sa tiyuhin mo. Ang problema po, lagi naman siyang galit. Hindi mo naman siya masisisi. Pagod na akong magpaliwanag, ma. Tutulong ang tiyuhin mo para mahanap agad si Marivic. Malalaman mo rin ang totoo na si Francine lahat ang may pakana. Bakit ba ganyan na lang ang galit niyo kay Francine? Dapat siyang tinatanong mo niyan at hindi ako. Aalis na po ako. Wala rin naman mangyayari sa pag-uusap natin eh. Kasi nga bulag ka sa asawa mo. Hindi kita pinalaki at pinag-aral para maging sunod-sunuran lang sa babaeng yon. Sana nga po magpakita na si Marivic. Siya lang po ang makakapagbigay linaw sa lahat. Sinabi naman sa akin ni Maynard ang paniningil ng tiyuhin niya at ang plano nitong pahanap si Marivic. Sa narinig ko, bigla akong nakaramdam ng takot. Tumalikod na lang ako sa asawa ko at nagkunwaring may inaayos. Bakit ba kasi gusto pang bawiin ni Tio Ernest mong pera? Di ba regalo na niya sa atin yon? Oo nga, kaya lang hindi sila nakapunta. Tsaka yung tungkol kay Marivic, sa pagkakaalam ko nasa probinsya na nila. Sumama na daw yun sa asawa niya. Dating sundalo si Tio Ernest. Alam niya kung paano hanapin ang taong nagtatago. Bakit ba kasi hindi na lang sila tumigil? Tapos na naman kasi eh. Gusto lang nilang malaman ang totoo. Kahit nga malaman pa nila ang totoo, anong gagawin nila? Sige nga, ipapakulong nila si Marivic? Maibabalik pa ba ang nakaraan ha? Hindi naman na, kaya mabuti pang pabayaan na lang nila yung tao. Pabayaan na lang natin sila, Tio Ernest. Basta wala na tayong aksyon na gagawin. Maghintay na lang tayo. Yung pera na sinisingil, saan tayo kukuha? Maglo-loan na lang siguro ako para mabayaran na. Malaki rin yun ah. Alam ko, kailangan na din kasi. Sabi ni Mama, ikakasal na yung isa kong pinsan. Baka doon ibibigay. Ay, pera na nga naging pato pa. Bakit kasi kailangan pa nating ibalik eh? Alam mo ang dahilan. Basta babayaran ko yun para wala na silang masabi. Ilang gabi na akong hindi makatulog. Balisa din ako sa trabaho. Ilang beses na nga ako nakatanggap ng warning sa boss ko dahil sa pamali-mali kong ginagawa. Isang pagkakamali na lang pwede na akong matanggal. May problema na naman ba sa trabaho? Last warning na sa akin kanina ng boss ko.
Ilang beses na kasi ako nagkakamali sa ginagawa kong trabaho eh. Hindi kasi ako makapag-focus. Tumawag din ang ate mo kanina. Ang gusto nila, bumukod na kayo ni Maynard. Ano ba sila? Sumabay pa. Alam naman nilang problemado pa kami. Kailangan pa naming unahin bayaran ng tiyuhin ni Maynard. Kukuha daw kasi ng kasambahay ang ate mo para hindi na ako kumilos dito sa bahay. Akala naman ni Ate Rhea lumpo kayo na hindi na makakilos. Matanda na rin ako. Hindi ko na rin kaya ang mga trabaho dito sa bahay. Ay ultimo kasi mga damit ninyo, ako pa rin ang naglalaba. Maliit na tulong nyo na lang sa akin yun, Ma. Pasensya ka na, Iha. Yun kasi ang gusto ng mga kapatid mo. Bakit ba atat na atat kayong paalisin kami dito, ha? Dahil hindi ko na rin matagalan ang ugali mo. Kung hindi pa kayo aalis, mismong mga kapatid mo ang magsusumbong kay Maynard ng totoong iniligaw mo ang pamilya niya para hindi makapunta sa kasal nyo. Kaya niyong gawin yun sa akin? Dahil napakasama mo na. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ugaling yan. Samantalang lumaking mababait ang mga kapatid mo. Mabait din naman kami ng papa mo. Saan ka ba nagmana, ha? Basta ang alam ko, iisang dugo lang ang nananalaytay sa mga ugat natin. Pareho naming hindi namalayan ang pagdating ni Maynard. Nagtataka naman ako kung bakit umuwi na siya maaga pa naman. Nabanggit niya kasi nagagabihin siya ng uwi dahil may meeting sila. Hindi ko rin inaasahang sasabihin ni Mama na kailangan na naming umalis sa bahay. Akala ko ba ayos lang sa mama mo na dumito tayo? Sabi mo pa nga, natutuwa siya na may kasama sa bahay na to. Nagsinungaling si Francine sa'yo. Alam niya sa umpisa pa lang na hindi kayo pwede dito. Mga kapatid niyang nagpagawa ng bahay na ito kaya sila ang mas may higit na karapatan dito. Sige po, Ma. Maghahanap na po kami ng malilipatan. Paano tayo uupa? Igipit nga tayo ngayon. Bahala na. Gagawan ko na lang ng paraan. Ma, maawa ka naman sa amin oh. Ang dami pa naming problema. Sawang-sawa na rin akong intindihin ka. Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Grabe ka pa kung sagot-sagutin ako. Hindi ko alam na meron kayong hindi pagkakaunawaan ng mama mo. Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling lang siya. Ako pa talagang pinalalabas mong sinungaling, ha? Sige, bahala na kayong mag-usap dyan. Bakit ba ganun ka makipag-usap sa mama mo? Sumusobra na kasi siya eh. Kahit na, mama mo pa rin siya. Hindi man lang siya makaintindi. Kahit mga kapatid ko, masyadong makasarili. Malalampasan din natin to. Magtiwala ka lang. Sana nga. Dahil pagod na ako sa puro problemang kinakaharap natin. Pagkatapos ng pangyayaring yun, lalong lumala ang relasyon naming mag-ina. May palagay kasi ako na nasusulsulan ng mga kapatid ko si Mama. Tuwing wala si Maynard, lagi kami nagtatalo. Lalo kasing umiinit ang ulo ko kapag kinukumpara niya ako sa mga kapatid ko na mababait. Para tuloy gusto kong magrebelde na lang. Isang hapon galit na umuwi si Maynard. Kulang na lang maglabas siya ng apoy sa mga mata sa pagkakatitig sa akin. Nakausap ko si Marivic. Alam ko na ang totoo. Alam ko na kung anong ginawa mo. Totoo nga sinasabi ng pamilya ko. Noon pa, planado mo na ang lahat. Maynard, hayaan mo akong magpaliwanag. Nagsisinungaling lang si Marivic. Sa akin ka maniwala. Tumigil ka na nga! Kaya siguro galit sa'yo ang mama mo at ang mga kapatid mo dahil sa ugali mong yan. Hindi mo ako madadaan sa pag-iyak mo. Maynard, Francine, anong nangyayari dito? Dinig na dinig sa labas ang pagtatalo niyo ah. Alam ko na po ang ginawa ng anak niyo sa pamilya ko. Nakikiusap ako sa'yo, Maynard. Pag-usapan niyo ito ng mahinahon. Ang gusto ko lang malaman kung bakit niya yun ginawa. Pinagtanggol ko pa naman siya. Dahil ba malakas kumain ang mama ko at nasa wheelchair ang kapatid ko? Yung ba ang dahilan ng anak niyo? Magtapat kayo, Mama Lydia. Alam niyo ba ang plano ng anak niyo?
Nalaman ko lang nung nasa reception ng kasal na tayo. Nagtataka kasi ako kung bakit wala ni isa sa pamilya mong nakarating. Pinagmukha mo kaming tanga. Hanggang ngayon ginagago mo pa rin ako kung hindi ko pa mismo nakausap si Marivic at marinig sa kanya ang lahat. Maniwala ka sa akin. Gawa-gawa lang nila yan. Hindi ko magagawa sa pamilya mong ibinibintang nila sa akin. Hanggang kailan ka magkakaila? Umamin na nga mama mo eh. Tama na, anak. Para matapos na ito, humingi ka na lang ng tawad sa lahat ng naperwisyo at nasaktan mo. Kung hihingi ba ako ng tawad sa pamilya mo, hindi mo ako iiwan. Dapat nga hindi kita pinakasalan eh. Kung nalaman ko lang na mas maaga ang ugali mo, hindi ko itutuloy ang pagpapakasal sa'yo. Maawang ka sa akin. Huwag mo akong iwan. Hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin sa ginawa mo. Bakit hindi? Mag-asawa na tayo. Hindi mo ako pwedeng basta nalang talikuran ang pangako mo sa harap ng altar. Tama si Francine, iho. Ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi pwedeng basta na lang maghihiwalay dahil lang sa isang problema. Problema na mismong anak niyo ang may gawa. Alam kong masama ang ginawa niya, pero sana ayusin ninyo ang pagsasama ninyo. Bakit ba hindi ko agad nakita ang tunay mong kulay? Bakit naging bulag ako? Sa bahay pa rin kami nakatira pero hindi na katulad dati ang samahan namin ni Maynard. Para akong estranghero sa kanya. Kahit anong gawin ko o sabihin, hindi niya ako pinapansin. Lalo pang nagngit-ngit ang kalooban ko nang makita ko ang mga post niya sa account niya kasama ang pamilya sa kasal ng pinsan niya. Hindi na nga niya ako isinama, hindi man lang nagpaalam sa akin. Kaya nung umuwi siya, hindi ko na napigilang kumprontahin siya. Ano bang akala mo sa akin, ha? Tau-tauhan lang? Ano ba problema mo? Hindi mo na nga ako pinapansin, hindi ka pa marunong magpaalam sa akin. Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin na pupunta ka sa kasal ng pinsan mo? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi ka naman pwedeng sumama. At nagpaalam ako kay Mama Lydia. Dapat sa akin ka nagpaalam, hindi kay mama. Alam ko naman na hindi ka papayag eh. At isa pa, pagkakataon ko na rin to para maayos ang pamilya namin na muntik nang masira nang dahil sa kagagawan mo. Hindi pa rin ba matapos-tapos ang issue na yon, ha? Nagdurusa na nga ako eh. Hindi niyo pa rin makalimutan. Hindi ka nga marunong humingi ng tawad eh. Sa pagtrato mo sa akin, hindi na ako hihingi ng tawad kahit kailan. Eh di wag, bahala ka na sa buhay mo. At total, nag-uusap na naman tayo ngayon. Babalik na ako sa bahay namin. Paano ako? Mag-asawa pa rin naman tayo eh. Pwede kang sumama pero tanggapin mo ang galit ni Mama at ng kapatid ko. Baka mas matindi pang maging trato nila sa akin kesa sa'yo. Wala na akong magagawa kung ayaw mo. Gusto ko rin bumawi sa kanila dahil sa hindi makataong ginawa mo. Parang hindi na ikaw ang dating Maynard na minahal ko noon. Ang bilis mong magbago. Ay sana alam mo kung bakit. Kahit anong pigil ko na wag umalis si Maynard, bumalik pa rin siya sa bahay nila. Naiwan naman akong sugatan at talunan. Nabaliwala lahat ng paghihirap ko para magkaroon ng sariling pamilya. Ilang araw ko rin pinag-isipan ang gagawin ko. Sa sandaling to, buo na ang loob ko sa pakikipagkita kay Mama Weng at Mela. Pero pagdating ko sa kanila, ang kapatid lang ni Maynard ang naabutan ko. Nakapasok ako dahil nasa akin pa rin ang duplicate ng susi na ipinatago sa akin ng asawa ko. Nagkaroon kami ng mainit na pagtatalo na naging dahilan para itulak ko siya. At mahulog siya sa wheelchair at mabagok ang ulo. Mela! Mela! Gumising ka! Diyos ko po! May dugo! Ano gagawin ko? Lagot ako nito kapag naabutan ako ni Maynard o ni Mama Weng. Hindi dapat nila ako maabutan dito. Sana tuluyan ka na lang mamatay. Makaganti man lang ako sa inyo. Mabilis akong umalis sa bahay nila. Palingalinga pa ako sa takot na may makakita sa akin. Mabuti na lang pagdating ko sa amin, wala pa si Mama. Bumalik ako sa kwarto at saka nahiga. Alam kasi ni Mama masama ang pakiramdam ko.
Talaga namang may sinat ako ng araw na yun kaya hindi ako nakapasok sa trabaho. Pagdating ni Mama Weng sa kanila, napasigaw na lang siya nang makita ang nakahandusay na katawan ng anak sa sahig. Agad siyang humingi ng tulong para madala agad sa ospital si Mela. Ma, kumusta si Mela? Ginagamot pa siya ng doktor. Malaki kasi ang sugat sa ulo niya. Matapang si Mela. Alam ko malalampasan niya to. Dapat hindi ko na lang siya iniwang mag-isa. Sana ay hindi to nangyari sa kanya. Lagi niyo naman siyang iniiwan mag-isa noon eh. Wala naman nangyayari. Oo nga. Naisip ko tuloy na baka hindi aksidente ang nangyari. Malalaman po natin pagkagising ni Mela. Sana naman magising na siya agad. Malakas talaga ang kutob ko na may iba pang nangyari. Huwag na po kayong mag-isip ng kahit ano. Baka mamaya kayo naman ang magkasakit. Hindi ko maiwasan, iho. Kung tama ang hinala natin, hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa kapatid mo. Makaraan ng ilang sandali, kinausap na sila ng doktor at sinabing ligtas na ang hipag ko sa panganib. Kinabukasan pa siya nagkamalay at si Mama Weng lang ang nagisnan niya. Nagulat talaga ang biyanan ko nang malaman ang buong pangyayari. Nang araw na yun, sumugod ang biyanan ko sa bahay namin. Balae! Napadalaw ka ata. Nandyan ba ang anak mo? Oo. Kahapon pa siya hindi pumapasok dahil masama ang pakiramdam. Kahapon pa siya masama ang pakiramdam? Napakagaling talagang umarte ng anak mo, no? Teka lang, Balae. Ano na naman ba ang ginawa ng anak ko? Bakit galit ka na naman sa kanya? Muntik nang patayin ng anak mo si Mela. Mabuti na lang nakauwi agad ako ng araw na yun at nadala siya sa ospital. Imposible ang sinasabi mo. Narinig mo naman, may sakit mula pa kahapon si Francine. Hindi ako naniniwala. At wag mong palalabasin na sinungaling ang anak ko. Wala naman akong sinasabi na sinungaling ang anak mo. Baka nagkamali lamang siya. Hindi magagawa ng anak kong ibinibintang mo. Ilabas mo na lang kasi siya. Nandito na ako, Mama Weng. Mabuti naman nagpakita ka na. Sa akala mo ba makakaligtas ka sa ginawa mo kay Mela sa pagpapanggap mong may sakit? Kahapon pa po masama ang pakiramdam ko. Ano po bang nangyari kay Mela? Pumunta ka raw sa bahay na galit na galit. Nag-away kayo at saka mo siya itinulak. Dahilan para mabagok ang ulo niya. Ang mama ko po ang magpapatunay na nandito lang ako kahapon. Sa galing mong magsinungaling, baka pati siya nauto mo na rin. Bahala na po kayo kung ayaw niyong maniwala sa akin. Hindi lang po si mama ang magpapatunay na nandito lang ako kahapon at hindi umaalis. Hindi talaga. Sa ginawa mong to, hindi ko na to palalampasin pa. Kung hindi ka aamin, may paraan ako para lumabas ang katotohanan. Nakikiusap po ako sa inyo. Umalis na kayo. Sige na, Balae. Bumalik ka na lang kapag magaling na si Francine. Hindi ko na kailangan bumalik. Sapat na sa akin ang alam ko na nagsisinungaling ang anak mo. Inalalayan naman ako ni Mama na makaupo. Kanina pa ako nakakaramdam ng hilo dahil sa sama ng pakiramdam. Para din akong kinakapos sa paghinga. Buwisit talagang matandang yon. Buti umalis na siya. Balang araw, tatanda ka rin. Hindi ka dapat nagsasalita ng masama sa biyenan mo. Tatanda man ako. Hindi naman ako magiging tulad niya. Sino kaya ang umatake kay Mela? Kawawa naman. Mabuti, hindi malala ang nangyari. Malay ko, ayan na naman kayo eh. Imbis na sa akin kayo makisimpat siya, sa kanila kayo naaawa. Huwag ka naman magalit, Iha. Natural lang naman na mag-alala ko, lalo na at ikaw ang pinagbibintangan. Minsan lang naman ako nagsinungaling. Akala naman niya lagi ko nang ginagawa. Huwag mo na lang pansinin. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Baka mamaya mabinat ka pa. Ma, Oh, bakit? nagbanta si Mama Weng. Hindi kaya ipakulong nila ako? Wala naman silang ebidensya na ikaw ang umatake kay Mela. At saka nandito ka nga sa bahay kahapon. Kaya huwag kang matakot pa.
Hindi ko pa rin maiwasang matakot. Habang mag-isa sa kwarto ko, panay ang dasal ko na sana hindi nila ako isumbong sa pulis. Nadala lang ako ng matinding galit kaya ako yung nagawa kay Mela. Nang sumunod na araw, inaasahan kong gagaling na ako pero lalong lumala ang sakit ko. Kahit nakahiga, umiikot pa rin ang paningin ko. Inumin mo na ito, baka dito ka mahiyang. Nahihirapan po akong huminga, Ma. Teka, bubuksan kong bintana para makapasok ang hangin. Pakiramdam ko po may sumasakal sa akin. Nahihirapan po akong lumunok. Patingin nga anak. Bakit parang may bakat ang leeg mo? Saan mo to nakuha? Hindi ko po alam. Hindi naman ako umalis sa higaan ko. Kapag hindi pa rin bumuti ang pakiramdam mo ay dadalhin na kita sa ospital. Sobrang init din po ng loob ng katawan ko na parang sinisilaban. Sobrang taas kasi ng lagnat mo. Kukuha lang ako ng planggana na may tubig at bimpo. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Mama na pakiramdam ko may iba pa kaming kasama dito sa bahay. Ramdam ko kasing may mga matang nagmamasid sa akin. May pagkakataon ding naririnig ko siyang bumubulong malapit sa tenga ko. Habang mag-isa, nararamdaman ko na naman siya. Sino ka ba? Magpakita ka kung sino ka man. Francine, sinong kausap mo? Alam ko po man na may iba pa tayong kasama sa bahay na to. Lagi niyang pinagmamasdan ng mga kilos natin. Dito ka na lumaki at nagkaisip. Walang multo o di natin kauri ang namamahay dito. Kung meron man, sana noon pa sila nagparamdam. Maniwala ka sa akin, Ma. Dala lang siguro yan ng mataas na lagnat mo kaya nahihibang ka na. Pupunasan kita para bumaba na yung lagnat mo. Ano to? Kanina wala naman to Alin po, Ma? Itong mga pasa mo sa katawan. Hanggang dito pala sa binti ay meron. Hindi lang ito basta pasa, anak. Para bang may bumugbog sa'yo. Baka po, gawa po ng kasama natin sa bahay. Huwag mo nga akong takutin, Iha. Dadalhin na kita sa ospital ngayon. Ayoko, Ma. Dito lang ako. Pakiusap po. Kaya lang, anak. Sige na nga. Pero kapag hindi pa rin bumuti ang lagay mo bukas, dadalhin na kita sa doktor sa ayaw at sa gusto mo. Opo, Ma. Salamat po sa pag-aalaga ninyo sa akin. Kahit masama ang ugali ko. Patawarin mo sana ako kung nasabihan kita ng mga masasakit na salita. Mahal ko kayong lahat ng mga kapatid mo. Gusto ko lang kasi kitang turuan ng leksyon na makita mo ang mga mali mong ginagawa. Kaya lang, naisip ko na mali ang paraan ko. May anino po sa likod ninyo. Ha? Francine, sigurado ka ba, anak? Francine! Nawalan siya ng malay. Nagdedeliryo na yata ang batang ito at kung ano-anong sinasabi. Paglingon ni Mama, wala naman siyang nakitang anino. Pero napansin niya na bukas ang pinto. Sa pagkakatanda niya, isinara niya yung pagpasok kanina. Napalakas pa nga ang pagkakasara niya. Kaya nagtataka siya kung paano nabuksan yun. Napaantanda na lang bigla si Mama. Magdamag din niya akong binantayan. Nang magising ako, tumingin na lang ako sa kisame. At napako na dun ang mga mata ko. Gusto mo bang kumain, anak? Nagluto ako ng sopas kanina. Ayoko po, Ma. Paano kang lalakas niyan kung hindi ka kakain? Normal na ang temperatura mo. Kailangan mo lang talagang kumain. Wala po talaga akong gana, Ma. Ikukuha na lang kita ng gatas. Huwag mo kong iwan, Ma. Sandali lang naman ako Please, Ma. Sige. Dito lang ako sa tabi mo. Huwag ka na matakot. Iniisip din kaya ako ni Maynard. Siguro, naguguluhan lang siguro siya sa ngayon. Habang nandito ako sa bahay,
Parang ang dami kong naiisip na mali kong ginawa. Ang sama ko, Ma. Tama kayo. Ang sama ko. May pagkakataon pa namang ituwid ang lahat ng pagkakamali mo. Ma, ako nga po ang tumulak kay Mela. Nung umalis kayo ng araw na yun, lumabas din ako at nagpunta ako sa bahay nila. Gusto ko lang sanang makipag-usap kay Mama Weng. Kaya lang po kung ano-ano na mga sinabi ni Mela sa akin. Ipapakalat pa daw niya lahat ng ginawa ko. Kaya bigla pong nagdilim ang paningin ko. Mabuti at hindi mo siya napatay. Kinatigan ka pa rin ng Diyos para hindi magkasala. Hindi na po nila ako mapapatawad. Ma, lalo na si Maynard. May karapatan naman silang kamuhian ako eh. Ang mahalaga, nagsisisi ka na sa mga nagawa mo. Bakit kasi laging nasa huli ang pagsisisi? Masyado akong nabulagan sa nararamdaman ko. Masyado akong naghahanap ng perpektong tao at mga bagay. Samantalang ako, marami ding kapintasan. Ganun talaga. Ang mahalaga naman, matuto tayo sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa natin. Kinuha ko pa ang kamay ni Mama at dinala ko sa pisngi ko. Hinaplos naman niya ang ulo ko hanggang makatulog ako. Nang mahimbing na ako, lumabas muna sandali si Mama. Pagbalik niya, may nakita siyang aninong nakatayo sa tabi ng higaan ko. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Kahit natatakot, mas nanaig sa kanya ang protektahan ako. Saan po kayo pupunta? Bakit kayo nakabihis? May kailangan lang akong puntahan tao na makakatulong sa paggaling mo. Ang ate mo muna ang magbabantay sa'yo. Okay na po ang pakiramdam ko ngayon. Pakiramdam ko bumabalik na ulit ang lakas ko. Hindi tayo pwedeng magpakampante, anak. Nasisiguro ko na hindi pangkaraniwan ang sakit na dumapo sa'yo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Pagbalik ko na lang, tsaka ko ipaliliwanag sa'yo. Sige po, Ma. Ay bakit kaya wala pang ate mo? Sabi niya kanina papunta na siya. Ma, pwede niyo po bang puntahan si Maynard pagkatapos ng lakad niyo? Gusto ko lang po siyang makausap. Sige anak, pupuntahan ko rin siya. Oh, may kumakatok. Baka ang ate mo na yan. Dumating nga ang ate ko. Bumakasagad sa kanya ang labis na pag-aalala sa akin. Hindi din siya umalis sa tabi ko gaya ng bilin ni Mama. Bigla tuloy ako nahiya dahil sa mga ipinakita kong masama sa kanya. Isang kakilalang albularyo ang pinuntahan ni Mama. Dinala niya ang litrato ko at damit na hinubad. May hinala na kasi si Mama sa totoong nangyayari sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis na rin siya at tumuloy sa bahay ni na Maynard. Mama Lydia, kayo po pala. Pasensya ka na kung pumunta ako ng walang pasabi. Okay lang naman po. Kumusta po kayo? Si Francine? Maayos naman ang lagay ko. Si Francine, may sakit siya ngayon. Hindi pangkaraniwan ang sakit na basta na lang dumapo sa kanya. Dinala niyo na po ba sa ospital? Hindi doktor ang makapagpapagaling sa kanya. Dahil sa sumpa, kaya siya naghihirap. Hindi ko po kayo maintindihan. May kumukulam kay Francine. Tanging mama mo lang ang nagbanta sa kanya noon at pagkatapos, nag-umpisa ng lumala ang kalagayan niya. Hindi po magagawa yun ng mama ko. Mabait po siya. Kahit gaano pa kabait ang isang ina, oras na masakta ng kanyang anak, lahat kayang gawin. Nauunawaan ko sa bagay na yan si Balae, pero sana maunawaan rin niya ang nararamdaman ko. Walang ina na kayang tiisin ang paghihirap ng anak. Pakisabi sa kanya, meron akong kakilala na magaling na albularyo. Mas malakas sa kapangyarihang itim na taglay ng taong inutusan niya.
Kung lahat ay kaya niyang gawin, gayon din ako. Huwag na sanang umabot sa ganon. Parang alam ko na po kung sino ang nilapitan ni Mama. Isang kamag-anak namin sa probinsya. Kakausapin ko po ang mama ko. Maraming salamat, iho. Meron nga palang pinapasabi sa iyo si Francine. Sana daw pagbigyan mong hiling niya na makausap ka. Maniwala ka, iho. Malaki na ang ipinagbago ng anak ko. Pupuntahan ko po siya pagkatapos kong kausapin si Mama. Aasahan ka namin, iho. Sige, kailangan ko na ring umalis. Mula nang magkasakit si Francine, hanggat maaari ayaw niya akong mawawala sa paningin niya. Hindi naman nagtagal, dumating na rin si Mama Weng. Nang banggitin ni Maynard ang pagpunta sa kanila ng mama ko, bigla na lang nagbago ang aura niya. At ang masayang ngiti niya ay nabura din. Anong ginawa ni Lydia dito? Alam niya na kayo nagpapakulam kay Francine. Lumapit ba kayo kay Chapas? Tama lang ang nangyari sa babaeng yun. Muntik na niyang mapatay ang kapatid mo. Oo nga, pero hindi pa rin tama ang ginawa niyong pagganti. Kanino ka ba talaga kampe, ha? Wala po akong kinakampihan. Ayoko lang na mas lumala ang alitan sa pagitan niyo ng asawa ko. Sabi din ni Mama Lydia, nagbago na si Francine. Naniniwala ako na nagsisisi na siya. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Ma. Ipabawi niyo na kay Chapas ang sumpa niya. Hindi ko gagawin yon. Kailangan magbayad ang asawa mo sa lahat ng ginawa niya sa atin. Lalo na sa amin ng kapatid mo. Sabi ni Mama Lydia, may kilala siyang magaling na albularyo. Mas higit na magaling kaysa kay Chapas. Huwag niyo naman pong hayaan na mapahamak din ang kapatid niyo. Alam niyo ang pwedeng mangyari sa kanya oras na ibalik ng manggagamot ang sumpa sa kanya. Bakit ba lagi na lang nagwawagi ang mga masasama? Hindi, Ma. Laging nagwawagi ang mabuti. Dahil sa nangyari kay Francine, napag-isip-isip niya ang mga maling nagawa niya. Alam ko na hindi kayo likas na masama. Nadala lang kayo ng galit dahil sa nangyari kay Mela. Sige na nga. Kakausapin ko na si Ate Paz. Alang-alang sa'yo. Alam kong mahal mo si Francine. At masasaktan ka kapag may masamang nangyari sa kanya. Salamat, Ma. Alam ko na mas mangingibabaw pa rin sa inyo ang kabutihan. Pakisabi kay Balay at kay Francine na patawarin nila ako. Muntik ko nang mailagay sa kamay ko ang batas. Mabait si Mama Lydia. Hindi siya galit sa inyo. Nauunawaan daw niyang nararamdaman yung galit dahil pareho lang kayong ina. Ilang oras na lang magdadapit hapon na. Nakakaramdam na naman ako ng matinding kaba. Pinilit kong bumangon at saka sumandal. Marami pa rin pasa ang buong katawan ko at sumakit din ng mga to. Pati mga mata ko parang gustong lumuwa. Sa tindi ng kabog ng dibdib ko, halos hindi na ako makahinga. Kanina pa dumating si Mama at may ginagawa lang sa kusina. Ma! Ma! Ay, bakit, iha? May kailangan ka ba? Dito na muna kayo sa tabi ko. Nagugutom ka ba o nauuhaw kaya? Wala po akong gusto. Umayos ka ng higa mo. Babantayan kita hanggang makatulog ka. Parang meron sa loob ng tiyan ko, Ma. Oh, ano bang nararamdaman mo? Parang may gustong lumabas. Ang sakit. Huwag ka mag-alala. Matatapos na rin ang nararamdaman mong paghihirap. Alam ng albularyo ang kailangan niyang gawin. Ano po ba ang sakit ko? Bakit kayo sa albularyo lumapit? Anak, may kumukulam sa'yo. Kaya pala ang hirap ipaliwanag ng nangyayari sa akin. Sigurado na matindi ang galit sa akin ng taong yon. Manalig ka lang. Hindi ka niya pababayaan. Pinagsisisihan mo na rin ang mga mali mong nagawa. At yon ang mahalaga. Malinis na ang iyong puso. Wala nang nananahan na galit. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil pakiramdam ko na uubusan ako ng hangin. Para mapupunit din ang katawan ko sa tindi ng kirot. Pakiramdam ko para akong mahuhulog sa mataas na lugar. Ang naaalala ko bago ko mawalan ng malay, boses ng lalaki.
Nagising akong meron nag-uusap malapit sa akin. Pagmulat ko ng mga mata, nasa tabi ko ang maluhaluhang si Maynard. Kumusta na ang pakiramdam mo? Magaan na. Magaling ka na, anak. Binawi na sa iyong sumpa. Salamat sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. Patawarin mo sana ang mama ko. Siya kasi nag-utos sa kapatid niya para kulamin ka. Nadala lang siya ng galit niya sa'yo. Pakisabi kay Mama Weng, hindi ako galit sa kanya. Kung hindi nangyari to sa akin, baka hanggang ngayon hindi ako magbabago. Patawarin niyo din ako sa lahat ng perwisyo at sama ng loob na ibinigay ko sa inyo. Kalimutan na natin ang nangyari. Ang mahalaga, wala nang galit sa mga puso niyo. Mas madali kasing magpatawad kapag wala nang kinikimkim na galit. Maynard, tuluyan mo na ba akong iiwan? Hindi kita iiwan at wala akong planong iwan ka kahit kailan. Gusto ko na magsimula muli tayo. Salamat at bumalik ka. Wala na akong mahihiling pa. Nang makabawi ako ng lakas kasama si Maynard, pinuntahan namin ng mama niya. Humingi ako sa kanila ng tawad at maging sa hipag ko. Buong puso naman nila akong pinatawad. Ang natutunan ko sa karanasan kong ito maging mapagkumbaba. Tanggapin ang pagkakamali at matutong humingi ng tawad. Walang perpektong tao, bagay o relasyon. Kailangan lang makontento at mahalin ng mga taong nasa paligid natin. Dahil hindi habang buhay nandyan sila. Maraming salamat po. At sa wakas mapapakinggan ko na rin ang sarili kong kwento sa channel nyo, Miss Gwen. God bless po sa inyo. Wakas.